Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. At ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Jeremias 23, 16, 28 at 29. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong pakinggan ang mga salita ng mga propeta na nagpapahayag sa inyo na kayo'y pinupuno ng mga walang kabuluhang pag-asa. Sila'y nagsasalita ng pangitain mula sa kanilang sariling isipan at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Hayaang ang propeta na may panaginip ay isalaysay ang panaginip, ngunit siya na may taglay ng aking salita ay bigkasin niya ang aking salita na may katapatan. Anong pagkakahawig mayroon ang dayami sa trigo, sabi ng Panginoon? Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Diyos ang pakinggan. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno at sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak. Ang tunay na propeta ay nakinig at tumanggap ng salita mula sa Diyos. Hindi ang sarili nilang pag-iisip, pangitain o panaginip ang kanilang sinabi. Walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa kalooban ng tao. Tanging ang mga tao na inudyukan ng Espiritu Santo ang nagsalita mula sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Awit 119, 81, 82, 86 hanggang 88. Nanghihina ang aking kaluluwa para sa pagliligtas mo. Sa iyong salita ay umaasa ako. Nanlalabo ang aking mga mata sa paghihintay sa iyong pangako. Aking itinatanong, kailan mo ako aaliwin? Tiyak ang lahat ng mga utos mo. Kanilang inuusig ako ng kasinungalingan, tulungan mo ako. Halos sa ibabaw ng lupa ako ay kanilang winakasan. Ngunit ang mga tuntunin mo ay hindi ko tinalikuran. Muli mo akong buhayin ayon sa iyong tapat na pag-ibig upang aking maingatan ang mga patutuo ng iyong bibig. Binuhay ng muli. Ang anak ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagkadiyos at lubos na sumunod sa utos ng Ama hanggang kamatayan sa krus. Siya ang salita ng Diyos na parang apoy na sumunog sa ating mga kasalanan at parang maso na dumurog sa diablo at kanyang mga gawa nang siya ay namatay sa krus. Dahil dito siya ay binuhay ng muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit. At tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan upang ipakita ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hebreo 11:39 at 40, 12:1-3. Ang lahat ng mga ito, bagaman pinuri dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi nila tinanggap ang ipinangako. Yamang naghanda ang Diyos ng lalong mabuting bagay para sa atin upang huwag silang gawing sakdal na hiwalay sa atin. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi. Itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin
at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harapan natin. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili, upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Ang mananampalataya sa matandang tipan. Ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Tunay na sa pamamagitan nito ang mga tao noong una ay tumanggap ng patotoo. Ang mga mananampalataya na binanggit sa Hebreo 11 ay nanampalataya, ngunit hindi nila tinanggap ang pangako sa kanilang kapanahunan. Tinupad ng Diyos ang pangako ng magkatawang tao ang kanyang anak, namatay sa krus, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat niya sa kanyang kanan sa langit. Siya ay magbabalik. Habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, iwaksin natin ang lahat ng kasalanan at ituon natin ang ating paningin sa Panginoong Hesus upang tayo ay hindi manghina o manlupaypay. Lukas 12:49-53. Ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa, at nais ko sana na ito ay nagdiningas na. Ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin, at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Sa palagay ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, sa halip ay pagkakabahabahagi. Sapagkat mula ngayon ang 5 sa isang bahay ay magkakabahabahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Sila'y magkakabahabahagi, ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama, ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa kanyang ina, ang biyanang babae laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. Ang bautismo sa apoy. Ang bautismo sa apoy na dinaanan ng Panginoong Hesus ay ang kanyang kamatayan sa krus bilang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Tayo na sumasampalataya sa kanya ay napako sa krus kasama niya at binuhay na muli kasama niya nang siya ay binuhay na muli ng Ama. Iwaksin natin ang lahat ng kasalanan at pagmasdan natin si Jesus na nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos, upang tayo ay huwag manghina o manlupaypay. Espiritu Santo at apoy. Sinabi ni Juan Bautista, "Binabautismuhan ko kayo ng tubig. Subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at tipunin ng trigo sa kanyang kabalig. Subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay." Bago umakyat sa langit ay sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, "Hindi na aabuti ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo." Nang araw ng Pentecostes, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. May nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila.
silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.